Isa pong pinagpalang araw sa lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ng mabuting balita through social media. Salamat sa Panginoon, ngayon po ay December 15, 2025 at ang Monday Gospel po ang pagsasaluhan natin o bibigyan ng reflection bilang pagkaing spiritual sapagkat sinabi po ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong 2019 at hanggang sa kasalukuyan, salamat sa Diyos, at patuloy niyang ginagamit ang social media upang maipalaganap ng mas mabilis ang mabuting balita araw-araw. So, huwag po tayo masatisfy na every Sunday lang po tayo nakakarinig ng gospel sapagkat everyday naman po tayo nakakasala. At ako po si Sister Angelica Dorde, sa po akong Katoliko from Bulacan. And of course, ang mabuting balita ay babasahin na po natin. Ito ay nagmula kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, ba't hindi ninyo siya paniwalaan? Kung ipang sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. So, yun po ang mabuting balita ngayon na pagbasa kay San Mateo. Ito po tungkol sa pag-aalinlangan sa karapatan ni Jesus. Ang Panginoong Hesus po ay talagang puno ng karunungan, kapangyarihan, nakakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakakakast out ng mga demonyo, nakakabuhay ng patay, at nagawa ng mga himala. At talaga namang labis siyang kinainggitan ng mga dalubhasa sa kasulatan, kamukha ng mga Pariseyo, Saduseyo, mga parang pare kung sa panahon natin ngayon. Bakit? Sapagkat ang mga ito ay nag-aral ng mabuti para masaliksik ang salita ng Panginoon, maipaliwanag. Ngunit ang Panginoong Hesus, tingin nila sa Panginoong Hesus ay maliit. Ito'y anak lamang ng karpintero, isang mahirap, hindi naman nag-aral kamukha nila, hindi naman nagpagkadalubhasa sa salita ng Diyos. Pero, bakit gano'n, no? Kumbaga sa panahon natin ngayon, maraming followers. Sumisikat. Kumbaga, nagba-viral ang kanyang mga ginagawa. So, ang Panginoong Hesus sa senaryo ng mabuting balita ay nasa loob si Hesus ng templo. At siya'y nagtuturo. At ngayon, may mga lumapit sa kanya mga saserdote. At tapos, tinanong sa kanya, ano ang karapatan niya? No? Ano daw po ang karapatan niya para gawin ang mga ito? Yung magturo, yung bang ipakilala na siya ay anak ng Diyos. Anong karapatan niya, no? At sumagot naman ang Panginoong Hesus, "Sige, tatanungin ko rin kayo. Kapag nasagot niyo ang tanong ko, saka ko sasagutin yung mga tanong niyo sa akin." Ngayon, ang tanong ng Panginoong Hesus is, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magpabautismo? Sa Diyos ba o sa tao? So, nag-usap-usap sila. Kasi, kung sasabihin nilang mula sa Diyos, sasabihin naman sa kanila na bakit hindi pinaniwalaan si Juan Bautista.
kung sasabihin namang mula sa tao, baka naman magalit ang mga taong bayan sapagkat kilala si Juan Bautista bilang isang propeta. Kaya wala silang maisagot Kaya ang sabi nila, hindi nila alam. So, ang tugon ng Panginoong Hesus hindi ko rin sasabihin sa inyo kung anong karapatan kong gumawa ng mga bagay na ginagawa niya. So, ang word for the day natin ngayon ay ang salitang pipe. Yan, pipe. So, ano ba? Pipe, deaf. Sa English, no? Ano bang mapapansin natin sa isang taong pipe? Una sa lahat, hindi siya nakakapagsalita. Hindi siya nakakapagsalita. Kung meron man siyang gustong express na damdamin o pangungusap, dinadaan niya to saan? Sa sign language. Amen. Hindi nakakapagsalita. At kapag hindi ka nakapagsasalita, hindi ka makakanta, hindi mo, kung galit ka, hindi mo ma-express sa pamamagitan ng boses yung gusto mong sabihin kasi napipi, walang masabi. And of course mahirap yun, no? Isa sa mga kapansanan na mahirap yung maging pipi ka. Kasi hindi naman lahat ng taong makakaharap mo ay mauunawaan yung sign language mo. Bakit natin nasabi o na-compare ang mabuting balita ngayon sa isang pipi? Ang Panginoong Hesus ay puno ng karunungan na kinaiinggitan niya ng mga dalubhasa sa kasulatan. And kini-question nila talaga ang Panginoon. Wala siyang karapatan dapat. Hindi siya dapat gano'n. Hindi siya dapat nagtuturo. Kaya tinatanong lang, saan kayo nanggagaling? Excuse me. Saan kaya nanggagaling ang kapangyarihan ng Panginoon? Bakit gano'n, no? Kapag siya ay nagsasalita, may kapangyarihang lumalabas. Nakakagawa siya ng mga himala na hindi naman nagagawa ng mga saserdote, mga dalubhasa sa kasulatan. Ang Panginoong Hesus ay maraming karakter na talagang dapat nating hangaan o tularan. Kamukha halimbawa na pagiging mapagpakumbaba niya. Dito sa mabuting balita, masasabi natin na minsan sa buhay natin, tularan natin ang Panginoong Hesus. Bukod sa kanyang kababaang loob, may mga pagkakataon o senaryo sa mabuting balita na nalalagay ang Panginoong Hesus sa sitwasyon na lagi nilang siyang tinatanong. Lagi nilang siyang tinatanong. Bakit ito bang mga nagtatanong na ito ay walang alam? Hindi may alam sila Ang mga Saduseyo, Pariseyo, saserdote, nagtatanong sila sa Panginoong Hesus. Hindi dahil sa hindi nila alam ang sagot, kundi dahil gusto nilang siluin ang Panginoong Hesukristo. Gusto nilang magkamali ng sagot ang Panginoong Hesus para magkaroon sila ng reason na mapulaan. Pero hindi nila kayang siluin ang ating Panginoon sapagkat ito'y puno ng karunungan. Halimbawa, diba sa sitwasyon ni Magdalena na talaga namang sa panahon ni Jesus na kapag ang isang babaeng nangangalo niya ay nahuli, ito'y babatuhin sa bayan ng mga tao hanggang sa mamatay. Tapos, tinanong ang Panginoong Hesus, yan ang batas na kapag nahuli ang nangangalo niya. Pero syempre, sa Panginoong Hesus, hindi dapat ganun. Dapat nibigyan pa ng pagkakataon, pinapatawad. Kasi, hanggat buhay naman talaga ang tao kahit gano'ng kasama yan, pwede yan magbago. So, maiipit ang Panginoong Hesus. Saan siya lalagay? Kasi mababati ko siya kapag kinalaban niya yung batas ni Moises. Pero diba, naging tahimik lamang ang Panginoong Hesus sa sitwasyon na yun. Hindi siya sumagot. Pagko siya umupo, sumulat siya sa lupa, isinulat siya Tahimik lang siya. At nung tumayo siya, hindi niya sinagot yung tanong. Bagkus ang sinabi niya, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato dun sa babae na si Magdalena. Hindi ba? Hindi direct yung pagsagot ng Panginoong Hesus, pero sino ba yung walang may kasalanan? Sige, siya yung unang bumato. At sa sitwasyon na yun, walang bumato. Kasi lahat makasalanan. So ano ipinapakita ng mga ganitong senaryo sa buhay ni Jesus nung siya yung naririto sa lupa? Kapag tinatanong siya, katahimikan.
May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating maging pipi. Yung walang sasabihin. Yung kahit gusto mong magsalita, walang lalabas na boses sa'yo. Kasi gusto mong maging tahimik. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na nalalagay tayo sa sitwasyon na gusto natin mag-voice out. Gusto natin sabihin kung ano yung nararamdaman natin. Pero dapat hindi. Why? Dahil maaaring itong pagsimulan ng away, maaaring pagsimulan to ng maling interpretasyon, maaaring pagsimulan to ng yung sagutan. Ang pagiging pipe o tahimik sa panahon na kailangan ay nagpapakita to ng wisdom, karunungan. Hindi naman porke may nakaaway ka, ikaw ang tama, minura ka, kailangan murahin mo din. Alam pa sa mag-asawa, pag nag-aaway sila, parehong mainit ang kanilang ulo, kailangan merong kahit man lang isa na magkaroon ng wisdom na pagiging pipe. Kung galit yung asawa mo, tumahimik ka muna, hayaan mo muna siya magsalita. Hayaan mo muna i-voice out yung kanyang mga nararamdaman, yung mga sakit na nararamdaman niya. Huwag sagutin, maging pipe. Hindi ibig sabihin ng talo ka. Hindi ibig sabihin ng naisahan ka. Kasi kapag galit ang isang tao, masyadong matalim ang ating mga dila. At kapag nabitiwan na natin ang salita, ano na natin mababago yun? Sabi nga, kung anong laman ng puso, yun ang inilalabas sa nguso. Pipi. Saan mga pagkakataon na kailangan maging pipi tayo? Sa mga pagkakataon na alam natin na, sabi nga naman, may naririnig tayong kasabihan na more talk, more mistake. Less talk, less mistake. Hindi naman porke tumahimik ka, yun nga, talo ka na. O tama sila. Hindi. Ang Panginoong Jesus, may mga pagkakataon talagang tumatahimik lang siya. Hindi siya gumaganti ng salita sa salita. Kahit sa sitwasyon na sinabihan siya na, nakakagawa lang yan ng himala. Kasi galing ang kanyang kapangyarihan kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Hindi siya gumanti. Hindi niya sinabi. Hindi niya pinagtanggol ang kanyang sarili. Kasi minsan ganun tayo, di ba? Why? Because of pride. Dahil sa pride natin, bakit mo ko sinasabihin ng ganyan? Hindi naman ako ganyan na. Ganito ako, ibang pinagtatanggol natin ang sarili. No need to defend yung sarili natin. Kasi kilala tayo ng Diyos. Kung tayo ay inuhusgahan ng ating kapwa, masama ang tingin sa atin, kahit hindi naman talaga tayo doon, hindi tayo dapat kumibo. Sapagkat kilala tayo ng Diyos. At ang Diyos ang maghusga, ang Diyos ang mas magtatanggol sa atin. Amen. Magpakita ng kababaang loob ang pagiging pipi minsan. Ang hindi ang pananahimik. Sapagkat ang katahimikan ay kapayapaan. Amen. Maging pipi in a way na mag-glorify natin ang Diyos. Pwede namang magsalita Pero mahirap sabayan ang bagyo sa bagyo. Ang galit sa galit. Di po ba? Kaya kung naman, mag-away kayo ng mag-asawa, hintayin mong lumamig ang kanyang ulo, tsaka pag-usap. O kaya, gayahin natin ng Panginoong Hesus. Na kapag siya'y sumasagot, pagkatapos ng kanyang katahimikan, ay bumabase siya sa salita ng Diyos. Hindi ba, naalala nyo yung sa 3 beses siyang tinukso sa ilang? Gutom na gutom siya for 40 days and 40 nights. At ang sabi sa kanya ng demonyo, sige, kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Kasi nga, gutom siya Pero anong tinugon ng Panginoong Hesus? Nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Yung pagkakaroon ng katahimikan, minsan pagkapipi ng Panginoong Hesus, ay nagpapakita talaga na mababang kanyang kalooban. Nag-iisip siya mabuti. Kasi pag galit tayo, hindi na tayo nag-iisip mabuti Hindi ba? Hindi na Mga piping sandali na
imbis nakatuon ka dun sa masamang sitwasyon, nakikipag-usap ang iyong espiritu sa espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pagiging pipe in a way na nililimi mo ang sitwasyon. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Mumurahin ko ba to? Kasi minura ako. Ichichismis ko ba to? Kasi chinismis ako. Pagwiwikaan ko ba to ng mga masasamang salita? Kasi pinagwikaan din ako. Ang tunay na lingkod ng Diyos, marunong magpigil sa bibig. Self-control. Isang sa mga bunga ng banal na espiritu, ang self-control at pagpipigil sa sarili. At sa pamamagitan ng masasabi nating katangian ng Panginoong Hesus, na kapag nagsasalita siya, ang lumalabas, nag-glorify ang Diyos. Eh tayo, maingay tayo, di ba? Maingay tayo, mga chismisan, sige, madaldal. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagtungkol sa Diyos, pipi. O kaya pag may nakikitang masamang ginagawa yung tao, maraming nasasabi. So, we cannot please everybody. Kahit anong buti ang gawin mo, yung masasabi at masasabi pa. Pero, huwag tayong maging pipi sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng maging pipi doon. Sapagkat, yun nga, tinuturuan tayo mag-voice out, tinuturuan tayo magsalita, mag-share. Ayun, hindi tayo dapat maging pipi doon. Tayo dapat maging pipi sa pagtatanggol sa mabuting balita. Pero pag may mga time na, ayun nga, kamukha ng galit, ng chismis, ng mga salitang hindi malalaswan, hindi magaganda, doon tayo maging pipi. Amen. Kasi masyadong makamandag ang dila nating mga tao. Sabi nga sa Biblia, ang dila ay parang isang piraso ng palito ng posporo. Di ba napakaliit ng palito ng posporo? Pero subukan mong sindihan yung isang maliit na palito ng posporo at apuyan mo ang isang ektarya ng bukid. Kaya niyang sunugin ang buong bukid. Ganon kakamandag ang ating dila. Ang dila natin kapag tayo ay nagsalita ng masakit sa ating kapwa, pwede yung makasira ng buhay. Pwede makasira ng relasyon. 10 taon, 20 taon kayo magkaibigan, may nasabi kang hindi maganda, pwedeng masira. Ng 1 segundo, 5 segundo ang iyong pagsasama. Kaya sa atin, pipi. Ang pipi, hindi siya makapagsalita, walang lumabas sa boses. Ginagamit niya ang kanyang paningin, ang kanyang pakiramdam. Ganun din tayo. Kailangan naging tahimik. Hindi dahil sa ayaw natin magsalita, kundi dahil gusto natin pag-aralan kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung lalabas natin sa salita natin. Na yun nga, nabibigyan ng papuri ang Panginoon. At saka, itong mga sa mabuting balita, ang pag-aalinlangan nila, pagdududa nila sa karapatan ni Kristo na gawin ang mga ganon, isa lang ibig sabihin, naiinggit ang mga yon. Naiinggit. Minsan kapag naiinggit sa iyo yung tao, ano lang sinasabi sa iyo masama, kahit hindi ka naman ganon. Pero no need na ipagtanggol mong sarili mo. Iyak mo sila. Hindi naman sila maghuhusga sa atin eh. Hindi naman tayo kumikilos para sa kanila, kundi para sa Panginoon. Amen. Nawa mabuting balita sa araw na ito ay magbukas sa ating espiritu, spiritual na kaalaman, na ang pananahimik ay pananahimik kasama ang Diyos. Less talk, less mistake. More talk, more mistake. At kapag tayo na sa Panginoon na, dapat gumamit tayo ng mga salitang nag-glorify ang Diyos. Amen. So naunawaan natin ang pagkain spiritual na inihain sa atin ng Diyos ngayon sa online picking, sa Facebook Live na ito. Ang word na pipi, ibig sabihin, kapag galit ka, maging pipi ka muna. Kapag gusto mo magsalita ng mga malalaswang salita, maging pipi ka muna. Basta mga bagay na magdudulot sa atin ng kasalanan, sa mga sasabihin natin, maging pipi tayo. Kasi ganyan ang Panginoong Hesus. Nagiging pipi siya, wala siyang sinasabi,
Kapag alam niyang sinusubukan siya, kapag alam niyang gusto siyang siluin, ang pagiging tahimik, wisdom talaga yan. Wisdom yan. Kasi nililimi mo yung sasabihin. Sinasala mo yung lalabas sa iyong bibig. Kasi galing yan sa puso. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoong Yesus, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na may mga pagkakataon sa aming buhay na kailangan namin manahimik, tumahimik, maging pipi upang marinig namin ang iyong tinig. Hindi ang tinig namin na puno ng galit, puno ng inggit, puno ng mga masasamang salita. Turuan mo kami na lagi namin maisip na ang bawat salita na binitawan namin, it will break us. O kaya bubuin kami nito. Patuloy kong panalangin sa mga taong nangihina ng pananampalataya, nawawala ng pag-asa, mga taong may karamdaman, mga tao na walang relasyon sa iyo, Panginoon. Patuloy ko idinadalangin. Touch them, O Lord. At dinadalangin ko din na yung mga lingkod na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Huwag din kami maging pipi sa katotohanan. At ang iyong salita, ang mabuting balita ay katotohanan na dapat namin ipagsigawan. Maging pipi kami sa mga bagay na hindi ka mag-glorify. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Pahal mo sa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw. Tawaran mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami painturo sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Sa para ng mga talang. So maraming pong salamat. Pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagsunod sa Great Commission ay palaganap ang mabuting balita. At kung bibigay po ni Lord ang December 16, 2025 Tuesday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. Amen? Bilang pagkain spiritual. Okay. So, nawa, magkaroon po tayo ng desire na makinig lagi ng mabuting balita. Pagkain spiritual natin to, kumbaga parang maintenance, spiritual food. Kasi mabuting balita nga sapagkat tayo laging may sakit, spiritual illness. Kailangan natin makarinig ng mabuting balita. Maraming pong salamat and to God be the glory.